Muli tayo pong lahat ay tumayo at buksan naman natin ang ating dalang Biblia dito po sa Exodus chapter 3, verse 10 to 12. Kaya babasahin ko lang po ilan po sa Exodus chapter 3, verse 10 to 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan, Israel. Verse 11, sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok din ito ay sasambihin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y manalangin muli. Ama, muli po kaming sumasamba, pinupuri namin ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Salamat, Ama, sa biyaya ng araw pong ito ng aming pong pagsamba. At kami po dinako sa lugar na ito, Panginoon. O Diyos, sa hilingin namin na itama po niyo ang aming motibo ng aming pagtungo. Naway, may handog po namin ang aming mga sarili sa mga oras na ito, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat na pakinggan ang iyong tinig sa umaga pong ito, Panginoon. Alang-alang muli sa iyong habag, Panginoon, kami yung patuloy na pangusapan sa pangitan nito, Panginoon. At kami naman, Panginoon, ay tumugon ng ayon sa aming pong sariling pagpapasya, Panginoon. Ito po, minsan pa ang aming panalangin, kalakip Lord, aming pasalamat sa ngalan po ng iyong pong anak na si Jesus, na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakapo ng muli. So, nais magkatan, may mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, Moses, the man of excuses. Ang lalaki ng palusot, no? Yung ibig sabihin ng excuse, palusot, katwiran, dahilan. Yan yung mga kahulugan ng salitang excuse. So, marahil nga may tuturing din siya, kung may mga hari ng sablay, ay si Moses naman ay ang hari ng palusot, no? Dito sa pagkakataon, siya po ay tinawag po ng Diyos. Ito yung between doon po sa second part ng buhay po ni Moses nang siya po ay maging isang shepherd doon po sa lugar ng Madian sa kanyang biyanang si Jethro. No? Kung maalala natin, si Moses po ay nabuhay ng 120. Ayon po doon sa Deuteronomy, ang buong Israel ay nagluksa na mahabang panahon, halos na isang buwan na nagluksa ang Israel sa pagkamatay po ni Moses. At ang unang yugto ng kanyang buhay, ginugol po niya 40 years bilang isang prinsipe, no? Egyptian prince, nung siya po ay mula nung kanyang pagkasanggol, ay lumaki ho siya sa palasyo ng 4 na pong mga taon. Later, siya po ay nakapatay. No? Maalala ho na aking istorya. At ito sa mga mabigat na dahilan kung bakit po umalis si Moses doon po sa Ehipto, ay nung siya ho ay makapatay at napadpad ho siya dito po sa lugar ng kanyang naging biyanan si Jethro. Dito na ho siya nakapag-asawa. At si Moses po ay ginugol naman niya yung ikalawang yugto ng kanyang buhay bilang isang pastor, no, ng kanyang mga kawan po ng kanyang biyanang si Jethro. So in between dito sa calling ng Diyos na ito, nung siya po ay 80 years old na, dito ho siya tinawag ng Diyos. At ito po yung pagsisimula ng kanyang ikatlong yugto ng kanyang buhay. Hanggang siya po ay namatay sa gulang na 120. Ganoon, 40, 40, 40, no? Yun ang kanyang naging yugto ng kanyang buhay. So, si Moses, no, hindi rin kadali na siya po ay tumugon dito sa panawagan ng Diyos na ito na ang kanyang magiging misyon ay ilabas sa Ehipto ang kanyang bayan ng Israel na noon ay binihag, no, at inilipin ng mga Ehipsyo. Si Moses, no, wala hong ibang tao na kanya pong magagamit liban po dito sa kanyang lingkod na ito na si Moses. Okay? So, sa gana natin, no, tayo rin naman ay tinawag ng Diyos, no? Generally, we are called by God, no?
generally para maligtas, no? At ang mga lahat ng mga naligtas ay tinawag din ho tayo para maglingkod. Pero tinawag din ho tayo ng Diyos specifically, no? Para sa isang gawain, ministry, no? At uri ng paglilingkod na gagawin ho ng isang tinawag po ng Diyos, no? Tingin tayo, no? Hindi maaari tayo po ay tinawag specifically sa isang ministry, pero lahat po tayo ay tinawag, no? Although generally tinawag tayo, pero may specifically tayong gagampanan. Naniniwala ho ba tayo ron? Yan, kaya tayo ay magkakaiba. Ano po? Ang mahalaga lang ay kung paano tayo tutugon doon sa tawag na ito ng Diyos sa atin. At dito sa pagkakataong ito, dito ho nahirapan ho itong si Moses, ano? Makikita natin na talagang nagkaroon siya ng iba't ibang uri ng palusot, no? Para lamang na hindi siya tumugon doon sa tawag na ito ng Diyos sa kanya. Okay? Amen. Okay, doon po sa first part, no, makita natin itong calling ni Moses. Kaya sabi dito sa Exodus chapter 3 verse 10 to 12, ito ang kanyang magiging misyon. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Egypto ang aking bayang Israel. Sige po, tuloy natin. At si Moses ay sumagot, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel? At sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. No, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok na ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, ang sabi ng Diyos. No? So, wala rin namang kakaiba ho yan, no? Nung suguin din naman ng ating Panginoon sa Kristo ang kanyang mga disciples, ano po, at yung kanyang mga apostol, ay walang diniiba rin dito sa pattern na ito na ibinigay ng Diyos kay Moses. Ano po? Yung sinabi doon sa Matthew chapter 28, di po ba? Ibinigay na sa kanya ang kapangyarihan sa langit at lupa, kaya sila ay sinugo ng Panginoon na humayo at ipangaral ang mabuting balita na kung sino man ang sasampalataya ay maliligtas at kung yung mga tatanggi ay mapapahamak. No? At sa pangalan niya, pag inassign ka, ang sasabihin niya ay, ba't ako? Ba't ako? Di ba? So, si Moses, ito sa excuse number 1 na sinabi niya sa Diyos, no, I will not have all the answers, no? At ito naman ang sagot ng Diyos sa kanya. O, sabi ni Moses, sabi niya, pupunta ako sa mga Israelita, sasabihin ko sa kanila na ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila sa akin kung sino ang nagsugo sa akin? Unang palusot. Tingnan niyo po Kasi inisip ni Moses, paano ko papaniwalaan ng mga Israelitang yan? Tagal ko ang wala doon Tapos bigla na lang ako susulpot doon. Sasabihin ko sa kanila, yung ipinasasabi po ninyo. Malamang di nila paniwalaan. Ano po, yun marahil ang nasa isip ni Moses. Sige po. Kaya nga, sa ganang atin, no, yung si Moses, no, para sa tingin niya rin sa kanyang sarili, ay hindi siya handa sa pagpapaliwanag. Ano po? Unang-una, paano niya ipapakilala ang Diyos na nagsusugo sa kanya. At yung mission niya, no, na naiatang sa kanya ng Diyos, ay paano rin niya ipapaliwanag sa mga Israelita. Para kay Moses, mas malamang na hindi siya paniwalaan ng mga ito. Okay? So, sa ganang atin ng mga Kristiyano, sa bilang mga tinawag ho ng Diyos, dapat ay maging handa tayo lagi. Ano po? Na magpaliwanag sa mga tao ukol dito sa atin ng pag-asa na ito, ukol dito sa ating misyong ito, at yung pag-asang dulot na ito ng ating misyon na ito sa kanila. Okay? Kaya nga sabi ni Pedro, no? Sabi rito, igalang niyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Amen po ba?
Purihin po ang Panginoon. O sino rito pupunta ng langit pag siya'y namatay mamaya? Taas ang kamay ng lahat ng pupunta sa langit. Okay, o yan. Yamang alam ninyo na tayo'y doon patungo habang tayo'y naghihintay ng kanyang pag-ampon po sa atin. No? Tayo may mamatay, na nakatitiyak po tayo nitong pagliligtas ni Kristo sa atin. Pero, dito sa panawagan na ito ng Diyos sa atin, ay dapat maging handa rin tayo kung binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos na makapag-share. Ano po, maaaring yan sa ating katrabaho, sa ating mahal sa buhay. Ano po, sa ating mga kamag-aral. Kung tayo'y mag-aaral. Ano po, so napakahalaga na ginagawa natin ang bawat pagkakataon na tayo po'y makapagbahagi ng salita ng Diyos. Diba? Ang kaluluwa ng tao ay napakahalaga. Higito po ito sa anumang bagay dito sa sanlibutan ito. Kaya nga sinabi ni Jesus, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niyang buong sanlibutan, pero yung kanya namang kaluluwa ay mapahamak. Ano may babayad ang tao para maibalik yung kanyang buhay? Wala. Ibig sabihin, wala akong katumbas na anumang halaga o anumang bagay dito sa mundo ang halaga ng kaluluwa ng isang tao. Okay? So, mahalaga, no? Na bigyan nating pagpapahalaga yung mga pagkakataong binibigay ho ng Diyos sa atin. Kung may makapag-share tayo sa sino mang tao na maaaring ating na-encounter sa araw-araw ng buhay natin, ay gawin ho natin yon. Minsan, nanggagaling yung pagtatanong mismo doon sa mga tao na yan. So, maaaring din yun ng sandali na maging turning point ng buhay ng tao na yon para makilala niya si Kristong personal. Kaya nga dapat maging handa tayo. Ano po? Lalo na kung may mga nagtatanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa ating pag-asa na ito kay Kristo. Amen po ba ron? Glory be to God. So si Moses, no, siguro yung kailangan pa niya maging handa, siguro isip niya rin para ipaliwanag niya at maaaring isipin niya kung anong mga bagay na kailangan niyang sabihin para siya po ay paniwalaan ng kanyang mga kababayan. Okay? So, yun isa sa mga unang palusot ni Moses. Ano po? Na kung sino, di po ba, ang kanyang ipapakilala at kung ano yung kanyang misyon sasabihin sa kanyang mga kababayan. Okay, nandiyan po tayo. Sige po, tuloy po natin. At ang sagot ng Diyos, but you will have all of me. No? Ngunit ang lahat sa akin ay bibigay ko sa iyo. Di ba? Purihin po ang Panginoon. O ano po ba yun? Sabi rito, Exodus chapter 3 verse 14 to 15, ito naman ho ang sagot ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos, ako nga, no? I am that I am, no? Sabi po sa translation ng English, no? I am that I am. So itong pangalang ding ito, ang nabanggit ni Kristo doon po sa 1 chapter 8, no? At nang siya ay kung sino ay kung ano ang kanyang identification, no? Ito ang kanyang isinagot. Ako nga. No, nang ibig sabihin to, siyang nabubuhay sa ganang kanyang sarili. Ano po? Siya ang the sovereign God, no? Sinasabi ng Biblia, siya ang pinakamakapangyarihang Diyos, ang Diyos na buhay. I am that I am, the self-existent one, no? Ibig sabihin, siya ang existence, no? Wala akong lumikha ho sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Amen. Siya rin ang sinasabing lumikha ng lahat po ng bagay. Mula sa kawalan, ito ay nagkaroon. Purihin po ang Panginoon. Siya rin ang tinukoy na noong pa man sa simula, ang Diyos ay naroon na. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So ito yung pangalang ibinibigay ng Diyos kay Moses upang sabihin at ipakilala siya kung sino siya. Kaya sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Okay, muli, sinabi rito sa talatang 15, sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng iyong mga ninuno,
ang Diyos ni na Abraham, na kung saan ito ang pinagmulan ng lahi nila, no? Pinagmulan ng kanila pong naging lahi. Sino pa? Sunod ay si Isaac, Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailan paman. Purihin po ang Panginoon. Amen! Glory be to God, no? So sa original ay ginamit po yung Hebrew term na YHWH, no? Na hindi mo kaling mabagkas dahil ang pananaw ng mga Hudyo ay hindi nila lubos na talagang mababanggit ang salitang ito gawa ng sobrang nilang pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Okay? Kaya dinagdag na lang ho yung mga consonants, no? Yung nakayong Yahweh. Okay? Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailan paman. So another excuse, no? Another palusot, no? Kung siya ay hindi nagtagumpay doon sa una, ay meron siyang isinod kagad, ano? Sabi rito, I may not receive all of their respect. Paano kaya nila ako paniniwalaan? Parang ganun, no? Paano ko kaya maihikayat sila? No? Parang ganun ang tingin niya ni Moses, no? Sabi doon sa Exodus chapter 4 verse 1, itinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Okay, ano ang kanyang dinahilan? Ito So, ang sagot naman ng Diyos sa kanya, sabi, but you will have all my power, no? So, kaya nga si Diyos ay nagbigay ng authority, kapangyarihan kay Moses, no? Ini binibigay niya That same power na muling bumuhay kay Kristo is the same power na na-impart ni Kristo sa kanyang mga disciples at mga apostol. Amen po ba? And later on kasi, tinawag niyang apostol itong kanyang mga disipulo na nung una, yun ang kanyang itinawag sa kanila. And later on, nung sila po ay sinugo, doon nga ho talaga sila ay lubusang tinawag ng mga apostol. Ibig sabihin ng apostol, isinugo. Okay? So ito yung sagot ng Diyos sa kanya, but you will have all my power. Kaya sabi, nagbigay siya ng mga tanda. Tingnan mo tanda ng kapangyarihan. Ano yung hawak mo? Tanong sa kanya ng Panginoon, tungkod po, sagot ni Moses. O ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. At inihagis nga ito ni Moses sa lupa, at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. At sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo ang buntot, pangalawang sign, no? Makikita natin dito, hawakan mo ang buntot ng ahas. Hinawakan nga ni Moses at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala. Para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. At ang Diyos na iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sabi ng Panginoon. Glory be to God. Amen. So, yun din, the same power na tayo po yumurak sa kapangyarihan ng kaaway, the sign na tanda ng kababalaghan at kapangyarihan ng Diyos ay sa ating mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Minsan, natatakot tayong gamitin, pero tayo ng mga mananampalataya, madalas ay nagiging talunan tayo sapagkat hindi natin ginagamit itong kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus nung simula pa lamang po tayong sumampalataya sa Kanya. Okay? The same authority na binibigay din ng Diyos sa atin. Sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, sa iyo at sa akin. Ano po? Yan, kaya huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, no? Sapagkat gaya ng pangako ng Diyos sa atin, sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Glory be to God. Amen. So, tingnan natin. Ito ang sinagot ng Diyos, but you will have all my power.
Exodus chapter 4, verse 6 to 7. Okay, pasok mo ang iyong kamay, yung daliri mo, tapat ang iyong dibdib, utos ni Yahweh. Ganyan din ang ginawa ni Moses, sa nangailabas ito ay nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasimputi ng niebe. Ganyan po yun. At ipasok mong muli. Sabi ng Diyos sa kanya, utos ng Panginoon, at sumunod naman si Moses, at nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Magagawa ba ito ng isang magician? No. Okay, maaari nga, no? May mga magbabalag kayo. Pero iba ho itong ipinakita ng Diyos na uri ng kababalagan, makakasama niya ang kapangyarihan na ito upang gumawa ho siya ng ganitong uri ng kababalagan dahil itong authority na ito, itong kapangyarihan na ito ay ibinigay ng Diyos kay Moses. So wala na siya dapat pangamba, huwag siyang dapat ikatakot. Ano po? So answer number 2, yung pong sign number 3, no? Na tatlong mga mahalagang kababalagan na gagawin ho ng Diyos sa paraang upang siya po ay kilalnin, no? Pakinggan ng mga Israelita at maging nung paraon na makakasaksi nito. Okay, sabi rito, sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa rin nilang paniwalaan sa unang mga kababalagan, malamang paniniwalaan kanila sa ikalawa. Kaya may baon siya. Ano po? Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog, Nilo. Tingnan niyo po ibuhos mo sa lupa ang tubig at ang tubig na yun ay magiging dugo. At narito ay nangyari doon sa tinatawag mo natin Nile River. Ano po? Sige po. Okay. Para tila parang hindi pa rin siya kumbinsido doon sa assurance ng Diyos sa kanya, yung pangako ng Diyos sa kanya. Okay? Kaya lumusot pa rin siya, no? Nagdahilan pa rin siya, sabi niya, I do not have all the ability. So, isipin natin kung bakit gano'n na lamang ho ang pagtanggi ni Moses sa Diyos. Hanggat siya po ay makakalusot, ay magpapalusot po siya. Kaya marahil nga, kung babalikan natin yung mga nangyari sa buhay po ni Moses, no, isa sa maaring umahadlan dito po sa kanyang pagsunod sa tawag ng Diyos na ito sa kanya, ay yung kanyang guilt. Kasi ho, nakapatay ho siya eh. Di po ba? Para bagang yung masamang karanasan niya sa kanyang nakaraan ay nagdudulot pa rin sa kanya ng ganong uri ng guilt. Ano po? Okay? Amen. Diyan po tayo. Minsan din sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ano po, yan din isang maaring pong ipigilo sa atin dahil hindi tayo makausad, hindi tayo lumago, dahil dito rin sa ang damdamin natin na tayo pa rin ay mga makasalanan, no? Pero ina-assume naman ho tayo ng Diyos na tayo ay kanyang mga pinawalang sala na. Amin po ba? Ito ay isa sa mga bagay na pinawi ho ng Diyos sa atin nung tayo po ay naging mananampalataya. Ito pong guilt na ito, na tayo ay mga makasalanan. We are all guilty of sin. Di po ba? Totoo naman po yun eh. Universal ano po yun. Ibig sabihin lahat ng tao. Mabuti ka o masama kang tao, we are all guilty. Amen po ba? Amen po ba? Lahat po tayo ay nagkasala at walang sino man na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero salamat sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya ng tao kay Kristo, aariin siyang matuwid ng Diyos, no? At sa pananampalataya niya, sila ay pinawawalang sala ng Diyos. Ibig sabihin ng papawalang sala, kaya nga sinabi ni David, mapalad yung mga tao, ang kanilang mga kasalanan, ng mga taong napawalang sala, na nilimot na ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga, kung tayo magbibilangan ng kasalanan natin, kasalanan ko lang ng mga nagawa Buhat pa nung ako yung magkaroon ng pagkamula sa mabuti at masama Kung bibilangin natin yun, hanggang sa ako po ay bago makakilala kay Kristo, at yung mga kasalanan pa rin natin, tayo makakilala kay Kristo, bibilangin mo natin yun, hindi mo magkakasya rito. Ano po, kung isasama ko po yung mga kasalanan na gawa po ninyo. Siguradong aapaw po rito sa lugar na ito. Amen.
So gaano man kalawak, no, kataas, kalalim yung ating mga naging pagkakasala sa Diyos, no? At sa pamamagitan ni Kristo sa ating pananampalataya sa Kanya, ang lahat ng iyon ay Kanyang mga pinawalang sala sa atin. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga sabi ni David, may tuturing ho tayo mga mapapalad na yung ating mga kasalanan ay hindi lamang pinatawad ng Diyos, kundi ito'y Kanya namang nilimot. Glory be to God. Amen. Kaya nga sinasabi ko madalas, yung extension ng pagpapawalang sala ng Diyos, hindi lang doon sa mga nakalipas nating mga nagawang mga pagkakasala, kundi yung ating kasalukuyang nagagawang mga kasalanan. Di ho ba? Nagkakamali pa rin tayo, bagamat hindi na tayo alipin ng kasalanan, pero may mga pagkakataon tayo po'y nagkakasala sa isip, sa salita, at gayon din ho sa gawa. Kaya nga kung tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa, wala pong maliligtas. Ano ho? Kaya nga yun ay part ng habag ng Diyos sa atin. Kaya nga huwag nating gamitin ang ating kalayaan kay Kristo upang magpatuloy tayo sa buhay makasalanan. Hinalaya na tayo, dapat mabuhay tayo ng malaya. Amen po ba? Okay po, nakakaintindihan pa tayo? Ay yung liberty, yung sinasabi, hindi ito license, no? Para tayo patuloy na gumawa ng kasalanan. Glory be to God. So, isa sa mga yun ay yung guilt, no? Na, kasi nakapatay ho siya, no? Minsan yung ating mga nagawang mga pagkakasala sa nagdaan, ating masamang mga kahapon, yung ating mga madilim na kahapon, di ba? Minsan para tila yan ay pumipigil sa atin upang tayo po ay magsipagpatuloy na panghawakan kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Okay? Pinatawad na kaya ako ng Diyos? Di po ba? Eh, nakapatay siya eh. Di ba? Parang yun ang sumusumbat, no? Yung ika nga, yung sumbat ng kanyang budi. Okay? Amen. Amen. Diyan po tayo. Kaya marahil, nasabi niya ito, I have not have all the ability, kakayanan. Pangalawa, kasi nga, biro mo, 40 years na ginugol niya, yung unang yugto ng kanyang buhay doon sa Ehipto, bilang prinsipe. Eh, siyempre, doon maaaring yung edukasyon niya, nagkaroon siya ng magandang edukasyon po roon. Nakapag-aral siya. Amen. Pero nung siya po ay mapunta rin sa Madyan, ano naging ship ng kanyang buhay? Naging shepherd siya. Di ba? So, for 40 years, ginugol niya ho yung panahon niya sa, ang kasama niya yung mga hayop. Ano po? Nandiyan po kayo? Tagapag-alaga ho siya ng hayop. Siyempre, talagang mahirap eh, di ba? Tayo lang, di ba? Yung ating mga napag-aralan doon nung tayo po yung magkoleyo, para bagang nabura na sa atin, no? Nung tayo nagtatrabaho na. Somehow, yung basic, maaari nating alam, pero somehow, di ba? Marami na rin tayong mga nakalimutan. Kasi maaari nag-iba na yung field natin. Ano po? Hindi po kayo? So sa mga pag-google natin, yung mga bagay daw na natin pong natututunan. Maaring skillful siya sa maraming bagay, marami siyang kalam, pero nung dito, naiba yung skill niya, yung skill naman niya sa pag-aalaga ng kawan ng kanyang biyanang si Jethro, ng mga hayop. Amen. So para sa kanya, siguro to yung shifting ng kanyang buhay ay naging hadlang, para tingnan niya yung kanyang sarili na mababa. Okay po? Yan. So pangalawang hadlang, bukod po roon sa guilt, ay yung problema niya ng pagtingin niya sa mababa sa kanyang sarili. Yung self-esteem niya bumaba. Okay? Nagkaroon siya ng insecurity. So, ngayon parang siguro, wala akong gift of public speaking eh. Paano ko magsasalita sa kanila? Nakukuha niyo po? Siguro maintindihan din natin kasi minsan nakakaangkop din tayo rito, nagkakaroon tayo ng mga pagtingin sa sarili natin mababa. Hindi naman ako nakapag-aral. No? Ito lang ang natapos ko.
Paano ako magagamit ng Diyos? Di ba? Kaya nga salamat sa Diyos sapagkat pinili niya yung sa turing ng sanlibutan na mangmang para hiyain yung mga itinuturing ng sanlibutan na marurunong. Okay? Pinili niya yung sa tingin ng sanlibutan ay hamak para hiyain yung mga tinuturing na dakila sa sanlibutan. Purin po ang Panginoon. Amen. Yung si Kristo nga ay nang dumating, tingnan po yung mga pinili niya hong mga disciples, di po ba? Hindi naman mga ano yun eh. Hindi naman mga professional yun eh. Professional fisherman. Di po ba? Yung sa kanila. Ayun ang field nila. Pero pag yung sabi natin yung mataas na uri ng pag-aaral, hindi nga ho sila nakapag-aral eh, di ba? Nung si Pedro at si Juan, mga aral po, nung sila po nandoon sa harapan ng Sanhedrin, ay buong tapang silang nangaral ang salita ng Diyos doon. At nagulat yung mga taga-Sanhedrin, lalo pa nung mapagtanto nila na itong mga apostol na ito ay mga karaniwang tao lang at di nakapag-aral. Pero pambihira ang katapangan at kapangyarihan pinamalas po nila sa pamamagitan po ng Diyos. Amen. Amen. Kaya sa Diyos, magagawa natin ang lahat ng bagay. Amen po ba? Yung mga bagay na hindi mo akalaing magagawa mo sa pamamagitan ng Diyos. Amen. At ng kanyang kapangyarihan. Okay? Lagi kong sinasabi ron na minsan sa akin patotoo, no? Pag ako po nung ako nag-aaral pa, pag ako pinagre-report, naku po, natatakot po ako. Kinakabahan ay magsasalita ako, ganyan. Naku po, hirap. Sabi ko nga sir, magsuntukan na lang tayo. Hindi pa ako kakabahan. Sabi ko gano'n. So, sa gana natin, no, may mga bagay tayong somehow, yung kapag nagkaroon tayo ng ganong mababang pagtingin sa ating sarili, nagiging hadlang ito para tayo po ay magamit ng Diyos. Tumugon tayo doon sa tawag ng Diyos sa atin. Kaya hindi siya pumili ng mga marurunong eh, di po ba? Bakit hindi niya nung kinawag eh, yung mga publikano, yung mga itinakwil ng lipunan, di ba? Mas madalas yan ang lumalapit sa Panginoon. At yun naman ang mga nagtatalaga ng lubos ng buhay sa Panginoon. Hindi katulad ng mga Pariseo, mga religious, di ba? Mga dalubhasa sa kautusan, mga nagsipag-aral, nagsunog ng kilay sa pag-aaral ng batas, ng kautusan. Di ba? Bakit hindi sila ang tinawag ng Diyos? Higit. Okay? Diyan po tayo? Yan. Kaya wag natin tingnan yung ating mga sarili na mababa. Okay? Lagi tayong wag nating ikukumpara yung ating sarili sa iba. Meron tayong magagawa na hindi nila kayang gawin. Amen po ba? Hello? Naalala ko yung comparison nung isang profesor, na pupunta siya sa isang isla, no? At kailangan niya sumakay ng bangka. No, habang sila ay naroon sa dagat, ang sabi niya roon sa bangkero ng itong professor na ito, ikaw ba ay nakapag-aral ng mathematics, no? Kaya nagbigay siya ng mga mathematical mga questions, no, doon sa tao. Ay, hindi po ako nakapag-aral eh. Sabi nung bangkero, hindi ako nakapag-aral eh. Sabi niya gano'n eh. Nako, you miss 25% of your life. Sabi niya gano'n. Dahil hindi siya nakapag-aral ng mathematics. Nagtanong siya ng limang bagay, ng ibang subjects, no? Nag-aral ka ba sa science? Alam mo ba yung galaxy? Naku, wala po. Hindi nga ako nakapag-aral eh. Dahil siya niya, ay nako, you miss 25% ng buhay mo. Okay? Nagtanong naman siya patungkol sa English, no? Question na about English. Hindi niya masagot. Ano po yung sinatanong niyo? Hindi ako marunong mag-English. Hindi ako nakapag-aral eh. Ang sabi ng professor, ay nako, you miss 25% of your life. Di 75, di 25 na lang. Natatakot muli itanong kasi kung mamimiss niya yon, magiging 100% na. Kaya sabi nung
bangkero naman sa kanya, kayo po ba'y marunong lumangoy? Nako, ako'y magaling sa academics, no? Sa mga pag-aaral, pero yung lumangoy, hindi ko napagtuunan ng pansin yan eh. Bakit mo na itanong? Kasi yun, butasutong bangka ko eh. Lulubog ko tayo. Nako, hindi ako marunong lumangoy. Ang sabi ng bangkero sa kanya, you miss 100% of your life. Di ba? So, anong lesson doon? Huwag tayong mga api ng ating kapwa. Ano po? Huwag tayong magmamaliit. Kasi meron siyang alam na hindi mo alam. Ano po? O tayo naman, ng mga inaapi, huwag niyo naman tingin yung sarili na napakababa sapagkat meron kang alam na hindi nila alam. Ano po? O huwag mong tingnan sarili mo na mababa kaysa sa iba. Okay? Diyan pa tayo? I do not have all the ability. Sabi sa Exodus chapter 4 verse 10, andiyan po kayo? Sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa hindi ako mahusay magsalita. Siguro, nagkaroon siya ng problema sa speech niya. Biro mo kasama. Okay? Patay na ho siya, no? Pero nakasama po namin siya. Ako'y bago-bago pa naman ng palataya. Mag-mission kami roon sa Bangka-Bangka, Bulacan. Nung kami naroon, pinagtetestimonya niya ako. Hindi ko kaya. Di ba? Alam niyo sabi niya sa akin, ba't sumama ka pa? Diretsano yun. Ba't sumama ka pa? Di ba? Okay, nandiyan pa tayo. Kaya nga sinasabi, lagi tayo maging handa. Ano po? Ang Diyos ang kasama natin, in-equip na tayo ng Diyos noong paman, ay tala natin ang sarili na kung tayo nakalaan na paggamit sa Diyos, ay wala tayong tutol. Amin po ba? Kung may mga opportunity para po tayo magamit. Hindi tayo iwas, hindi tayo magkakaroon ng palusot. Saka na lang. Hindi po ba? Lalo't yun na ho yung hinihingi na ng pagkakataon para gagamit tayo, unang-una, gayon din, ang pagkakataon para yung turning point ng buhay na yon, ng tao na yon, na ating maaring mabahaginan ng salita ng Diyos. Okay? Kaya nga sabi, ito yung pakiusap pa rin niya, no? Pang-apat, no? Bagamat nagbigay na ng konklusyon ng Diyos sa kanya, na siya magbibigay ng kapangyarihan para magkaroon siya ng ganung klaseng kaloob ng mahusay ng pagsasalita. Pero tinanggayan pa rin, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Kasi kapag yun ang nangingibabaw, check, mawawalan tayo ng sa ating sayag si Jethro na umalis siya. Kasi sino yung ahalili sa kanya? Gaano pa kaya tayong mayroon pang iba yung kalakasan habang may pagkakataong binibigay ang Diyos sa atin? Huwag nating sayangin kahit tayo malakas, wala na siguro ng buhay natin, ang mahalaga ay ginawa natin. Ginawa ho ba natin ang ipinagagawa ho ng Diyos sa atin? Ang inuutos ba niya sa atin ay ating sinunod. Yan man ay general o specific calling ng Diyos sa atin. Tayo na ho ang sasagot po ng personal. Okay? Magbalik ka sa Iplo sapagkat patay na ang lahat ng mga taong ibig pumatay sa iyo. Kasi natatakot siya. Natatakot siyang gantihan. Di ba? Purin po ang Panginoon. Naalala ko yung tungkol doon sa mag-asawang na nangumpisal, no? Naagaw buhay po itong babae no, sa kanyang higaan. At halos sa handap-handap na siya ay nagsalita at nangumpisal doon sa kanyang asawang lalaki. Ang sabi niya, alam mo, dear, nais kong humingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa iyo. Bakit? Ano ba yung nagawa mo? Kasi kung naalala mo, nung minsan umuwi ka ng gabi, kasi lagi kang gabi na umuwi. No? At nung gabing umuwi ka, pagbukas mo ng pinto, may nalaglag na martilyo doon sa pintuan, nabagsak ka nga sa ulo. At naalala mo ba yon? Ako yung nag-umang ng martilyo doon. Patawarin mo sana ako.
bago buhay na eh. No? Hirap na siya magsalita. At pangalawa, nung tayo kumakain, kasi madalas hindi ka naman sumasabay sa pagkain, nag-umang ako ng pardible doon sa upuan mo. Kaya naalala mo yun, matusok ka sa puwet ng pardible. Ako yung nag-umang nun eh.